Alright mga tol, tara pag-usapan natin itong pagkakaroon po ng protesta sa harap daw po ng isa sa bahay o lugar o ari-arian po ng mga Diskaya family sa Pasig. Alam naman po natin, ito pong Diskaya family ay usap-usapan po ngayon, no? Kasi sila po ay isang owner po ng private company which is related ngayon sa issue po ng flood control, no? Yung scam na nangyari, no? Scam talaga, no? Kumbaga sinabi ay nagawa. Marami pong contractor ngayon ang magkakaroon ng kakaharapin na mga akusasyon, kaso at iba pa dahil po sa mga nasabi na mga proyekto na natapos pero yung pala ay questionable ang kanilang mga proyekto. Bakit ko po ba nabanggit yan? Ngayon, related po dyan ang Diskaya family ngayon. Disclaimer lang mga tol ha, kung panonorin po ninyo yung mga balita, sila po ay isa sa pinatawag ngayon upang imbestigahan. At after nga po niyan, ay marami na po mga bashing sa internet po tayo makikita. And one of these ay ito pong pagkakaroon po ng rally protesta po sa harap mismo ng isa sa kanilang mga bahay. O, kung di po ako nagkakamali dyan sa Pasig. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon kung ano po nangyari dito. Pero bago natin umpisan ng lahat ng yan, kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisahan na natin to. So, yun nga mga tol, no? Warap sa inyo dyan. Ngayon nga po ay pag-uusapan po natin ito mainit-init po na balita sapagkat kung di po nagkakamali ay ngayong araw ay naganap po ang isa sa matinding protesta po dito. Sabi po dito ay ang mga nagrally po ay mga disaster survivors and environmental groups, no? Ano sila sa front harap ng St. Gerard Construction na pag-aari po ng Diskaya family sa Pasig, no? So, bago po tayo magbigay ng opinion, panoorin po natin ngayon itong mga kaganapan po dito. Ito pong pangyayari na naganap po ngayon dito sa harap po ng St. Gerard Construction owned by Diskaya family. Panoorin po natin yung protesta na nangyari. Alright mga tol, so makikita naman po natin itong kaganapan po sa harap ng St. Gerard Construction, no? Kung alam po ninyo, no? Kung aware po kayo sa nangyari po sa Indonesia, ay matindi po ang mga rally protesta doon. At kumbaga ransak na po ang galawan po ng mga nagpoprotesta doon. Pinasok, sinira ang mga ari-arian, ninakawan, kinuha yung kanilang mga pribadong mga kagamitan, which is pinaniniwalaan ng mga mamamayan ng Indonesia na ito po'y sa kanila rin naman dahil ito po'y ninakaw, no? Through tax. So, kung ano man po mga usapin doon ng korupsyon, tila, ito po yung makikita mong larawan dito na hindi naman ganun-ganun pa, no? Pero tila, lumalakad po doon sa ganun linyahan. Kumbaga, konting galawan na lang talaga, pauwi na po diyan, no? So, ang mga komento po dito, no, kung babasahin mo, no, medyo may mga humor lang po yung iba dito.
hindi masyadong seryoso, no? Gaya po nito, sabi ni Oscar Mata the second, what if marong spelling yung paint, no? Kung paano ako nagkamali yung spelling nitong nagbandal dito sa gate nila. Barking at the wrong house, sabi nitong isa. No, sinasagot naman niya ng iba, no? Sabi, no, it's not the wrong house. It is one of those who liable for flooding. They must go to house of other senators and congressmen as well as Villar's house. So, ito, mga comment si Charmaine, no? Charmaine, spelling kasi ng kanyang pangalan. Anyway, no, ito po yung mga komento lamang ng mga tao na babasa po natin ngayon dito sa isang Facebook post na uploaded by One News. No, disclaimer lang po lahat ng iyan. So, marami po mga komento dito, pero meron pa po tayong titignan na isang video at isa po ito sa titignan natin, no, yung in-upload po dito ng Rizal Trending Channel sa Facebook. So, wait lang ha, kasi hindi yata kita ng buo yung ano natin, yung ating video dito, no. Dapat pala mas kanina pa natin mas inayos para mas kita. So, ayan nga mga tol, tinuloy na po natin na ganyan po yung view natin. So, kanina ito yung pinapanood po natin sa video po ng pagpoprotesta, no, sa harap po ng isang pag-aari daw po ng Diskaya family. And in this video naman po uploaded by Rizal Trending Channel, no, sabi po dito ay people are calling out children of corrupt contractors. But wait, you forgot the main character. At ano ba dito? Isa-isa na silang tumatakas. Sabi po dito, no? So may mga tumatakas na po na mga sangkot. Totoo kaya ito? No? Disclaimer lang ha, binabasa lang po natin dito sa comment, sa caption po dito. Spotted the big six ng maanumalyang flood control projects, isa-isa nang tumatakas. Remember, the corruption starts with Congress. And above this video, meron pong mga picture na naririto, no? So ayan yung mga nilalagay nila dito na involved daw, no? So mag-ingat-ingat tayo, baka ma-libel kayo diyan kapag hindi naman talaga sila may kinalaman. Anyway, ang pinatutungkulan po nila ditong isa na may kahon na pula, no? May line, square or rectangle. Si Arnold Gonzales Jr. ba to? No? Hindi ko mabasa maayos, no? Comment down below na dyan sa mga nakakaalam. At sabi po dito, no, ay tumatakas. Play po natin saglit. Spotted, Don Gonzales. Noon niya kaya mong tayo idol Don Gonzales? Idol lang. Tao? Idol. Alaya kaya Mika Gonzales. Ano? May Gonzales na. Ano? May mga sokono niya. Terminal 1. Kaya lang sa no? Din po, ayan, karakalo. Ano? May Gonzales. And Don Gonzales. Ano? Ayan o. Ano? Spotted. Terminal 1. May ko. Ay ni. Ayan. Napatik ko. Sa'yo. Gusto ko. Wala kaya mong tarigay? Family Ano? Gonzales. Na? Okay na. Umakuta na ka nun. Okay. Sige, ingat. Ingat. Ingat ka, Leng. Parang ang bagay oh. Parang ang bagay na rin eh. Yan po oh. Ini. Brent. Alay Brens. May Brent. Siyempre, hindi kayo kapatid ko. Ito oh. Ini step brother din. Oh, lupa mong Tala America rin eh. Ayan. Mukha na lang. Ano? Itong Tala America. Family Gonzales. Yan. Oo. Ano? Wala mong bodyguard. Spotted. Alright mga tol, no? So yan yung isang uploader na meron pong suspetya na ito po tumatakas na ang isa sa mga sangkot. No, isa ba siya o anak? No, anak. Sabi po ay people are calling out children of corrupt contractors. No, sa mga pakakaalam dyan, no? Sabi dito ay anak daw po ng isang
corrupt na contractors ay tumatakas. Totoo kaya ito? Totoo? Comment down below na lang dyan, no? At ang sabi po dito ng mga nagko-comment, no? Sabi po ni Paulo Miguel Piamonte Tragora, sa sobrang bagal ng gobyerno at justice system, dito nakakatakas na sila. Ginagaya na nila si Boss Sian Gaza. Sian Gaza, no? May issue rin po pala yata yun, no? Nasa ibang bansa at hindi ko alam kung gaano ka ano, dahil di tayo aware sa kwento ni Sian Gaza. Pero parang naririnig-rinig ko ano at siya mahilig nang mag-upload ng video. At siya po may mga issue at di ko alam kung siya nga tunay na nagtatago. Ayon po dito sa comment dito, ay gaya daw ni Sian Gaza, isa-isa na, no? Nangyayari po yung ganito, parang totoo, no? Sabi nito, no? Parang kapareha lang, no? Sabi, sa sobrang bagal ng gobyerno daw at justice system dito, nakakatakas na sila, no? Kung totoo man yan, ay isa po yung nakakalungkot na pangyayari. Dahil ibig sabihin, pag nasa ibang bansa na sila, paano na gagawin, no? Mahirap na silang hagilapin. Pero hindi naman imposible kung talagang sila'y mapatunayan na nagkasala sa batas. So ayan, bago tayo mag-end ng video, panoodin natin tong isang balita dito, bahagya, no? Hindi ko alam kung tatapusin natin. Siguro basta masilip lang natin, no? Kumbaga pasilip yan sa balita ngayon kasi maghahain daw ng kaso ang Diskaya family, no? Dun sa mga nagprotesta sa kanilang compound. O yan, panoodin natin saglit. Samantala, kaugnay sa ginawang protesta sa compound ng mga Diskaya kung saan pinagbabato ito ng putik ng mga rallyista, magkakausap natin si Attorney Cornelio Samaniego III, ang abogado at tagapagsalita ng mga Diskaya. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang hapon po, Ma'am Cheryl. Opo. Ano po ang inyong reaksyon o ng pamilya Diskaya dito nga sa ginawa ng mga rallyista sa compound ng St. Gerard Construction na isang private property? Una po, siyempre nalulungkot ang mag-asawang Diskaya. Bawa ng hindi naman dapat humantong sa ganito. Nananawagan po kami sa mga nagrarally dyan sa harapan ng opisina ng aking kliyente na sana po'y maging mainahon po sila at huwag po silang gumamit ng dahas o anumang paninira ng mga propriedad ng mga Diskaya. Nasa demokratikong bansa po tayo, malaya po kayo makapaglahad ng gusto ninyo laban sa aming kliyente, pero sana po gawin ninyo sa tamang proseso at paligal na pamamaraan po. May legal action po bang planong gawin ang inyong kampo dito po sa ginawa ng mga rallyista? Yung kanilang pagbabato ng putik at maging yung pag-vandalize po? Opo, re-reviewin po namin ng CCTV. Sa tamang panahon po, magsasampa po kami ng walang kaso laban sa mga organizers ng rally na yan. Kasi po, hindi po tama yung mga ginagawa nila. Ang gusto nila, accountability. Ano po yung ginagawa nila? Nagsasagawa po sila ng marahas na protesta laban sa kliyente po namin. So hindi po tama yan. Kung gusto niyo po ng accountability, dapat po sumunod po ang mga organizers ng mga nagrarally, sumunod po sila sa tamang proseso at batas. At ang mga spouses Diskaya po ay sumusunod po sa batas, tumatalima sa patawag ng Senado at sa patawag ng House of Representatives po. Nung mga oras po ngayon, nasaan po sina Curly at Sara Diskaya? Pwede po bang wag na lang nating disclose, Ma'am Cheryl? Kasi natatakot pa po sila, ma'am. Pati yung mga anak nila, nagkakaroon na ng problema. So, sa susunod na araw po, baka magkapa po ang spouses Diskaya sa mga organizers ng naturang welda po sa harapan ng opisina at bahay po nila.
Mayroon din ho ba kayong aksyon doon sa mga otoridad? May mga pulis naman daw ho nga nagtungo doon. Salamat po sa tanong, Ma'am Cheryl. Nananawagan po ako sa pambansang kapulisan, sa ating magiting na General Nartates. Sir, pakiusap lang po, pwede po bang mag-deploy kayo ng civil disturbance sa police, personnel po ninyo sa malapit sa harapan ng bahay at opisina ng mga diskayan po. So, mga diskaya lang ang mga maapektuhan dito. Kasama po yung mga inosenteng nakatira doon sa mga kapitbahay nila. So ito po'y kailangan pong maksyonan ng pambansang kapulisan. So General Nartates, sir, baka pwede po magpadala po kayo ng mga kapulisan doon para naman po mabantayan ang mga propiedad ng mga diskaya in particular at ang mga naninirahan po doon sa malapit sa po sa kanila. Yung kanilang komunidad po in general po. Yan naman po ay gawain naman po ng kapulisan para ma-maintain po ang peace and order po sa kapaligiran. Okay guys, siguro hanggang dyan na lang tayo. At makikita naman ninyo yung title dito niyan, no? Diskaya Camp maghahain ng kaso laban sa nagprotesta sa kanilang compound. At dito, kung pupunta ninyo ang comment section, karamihan po dito ay positibo sa ginawa po nitong mga rallyista. At tayo naman, bago po tayo magpaalam dito, no? Kung ang marami po ay sumusuporta po dito sa mga bagay na ito, tayo po dito sa video po na ito, hindi tayo tumututol, hindi rin po tayo sumusuporta. Gusto po natin ipag-pray na lang po kung ano po yung mangyayari sa gobyerno po natin. Kung may mali talaga, sila po ay guilty. Sila po ay dapat managot. Kung hindi sila dapat managot, dapat po silang protektahan sa ano man, no? Kung guilty man sila o hindi, no? Protektahan sila sa mga illegal na aktibidades. Keso sila po ay nagkasala sa batas o hindi, no? Naging corrupt sila o hindi, protektahan pa rin, no? Ang safety nila. Dahil kung sila po ay guilty, magsasuffer naman po sila sa kulungan, sa batas ng gobyerno po natin. Pero syempre, hindi natin masisisi ang marami sa ating mga kababayan na magagawa po yung mga ganitong bagay. Unless sila po ay karaniwan na rallyista. Pero I think halo-halo na po ito at marami na pong makukuha simpatya po ang ganito pong mga pagrarally. Dahil syempre talamak po talaga yung nakawan, talamak na po talaga yung corruption po sa ating bansa at kailangan na po talagang maiayos po ito kasi magulo po talaga ang mangyayari. Lalo na sa mga darating na panahon kung hindi po iaayos. Remember, no, yung mga impeachment trial na in-archive, yung mga usapin po sa mga korupsyon mula sa ibaba, pataas, mga confidential funds, flood control funds, napakarami po na korupsyon po sa gobyerno natin. At kung hindi po maiaayos ito, talaga pong magiging magulo. Wala pong may gusto ng kagaya po ng pangyayari na yan, pero hindi natin maaawat, hindi natin mapipigilan ang mga tao. Iba-iba po tayo ng paniniwala, pero majority sa mga tao magkakaroon na po ng galit sa mga namumuno ngayon kapag hindi po napapanagot ang mga sangkot at mamamatay na lang ang issue ng usapin, no? Kakalimutan na lang. At ito ba ay archive na lang din ba? Hindi siguro, no, kasi iba, no? Ibang usapin to. Hindi to about sa impeachment or ano man. Pero 'di ba? Nahahawig-hawig na 'yung mga usapin, flood control, confidential funds, lahat na. Name it, at lahat po ay magsasama-sama pupukol sa mga nasa gobyerno kapag hindi po nila inayos. Marami pong mamamayan na hindi lamang itong mga rallyista na ito, mga nagpo-protesta na ito, marami pong makukuha silang simpatya dahil po sa nangyayari po ngayon. And hopefully, ipag-pray po natin yung bansa natin, huwag maging magulo, kundi maiayos yung bansa. No, huwag tayong maghangad ng kaguluhan na kagaya po na nangyari sa Indonesia at sa iba pa, no, malalala, no. Pag-pray po natin ang mundo, maging ang bansa natin, maging maayos yung gobyerno natin. Ikaw, ano masasabi mo?
comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Magre-reply po tayo as much as possible. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.